Kadikada, samahan niyo ako pamuntang Bataan at tayo'y Nagbunot kami ng kamoting kahoy, biglang, ay, may dog tags. So, ganun-ganun lang. But bihira yung Philippine Army because wala tayong time to make the dog tags. Tas medyo ano na rin, corroded na rin. May pangalan, tapos sa 1st Infantry, 1st INF. Uy! Yun. Sige. Parang gusto ko mag-passion din sa iyo. Oh, puntahan natin to. Dito na tayo sa papuntang Bataan. On the way. Oh, Jack. Looking good ah. But not good looking. Oh, pupuntahan natin yung yung may-ari ng dog tags. Tapos tingnan natin, tutukuyin natin kung saan mismo niya nakuha yung mga dog tags ng bata mo siya. Sabi niya. Tapos dadaanan din natin dun sa may Mount Samat, yung isang historian lokal sa Bataan. Ako po si Angelo Bernardo. Welcome sa Dekada Collectible Show Season 2. Bili, benta, appraisal, kwentuhan at pasyal. Coins, paper money, vinyl records, collectibles, memorabilia at antiques. Di lang pang Pawn Stars at pang pickers, pang appraisals at auction services pa. Tara, pasyal tayo. Yung mga helmet nila. Ay, hindi accurate. Ngayon, Springfield Rifle, yung machine gun nila, M1990. Inaccurate din. Tapos, back. Lapit na tayo. 30 minutes away. 30 minutes pa na? 30 minutes. Alright. So, dito na tayo sa papuntang Mount Samat National Shrine. Tapos yan yung Mount Maribeles stratovolcano na ancient times sumabog, tapos naging ano na lang siya, mga peaks na lang siya, mga Pantingan Peak, Tarak Ridge, gano'n. Hello, sir. Hello. Hello, sir. Yes, Sir Bong. Malapit na kami sa sa Mount. Oo. Malapit na kami. Saan na kayo? Malapit na kayo? Oo, kuha na kami dun sa sa may flyover. Pakanan ng Okay. Samat. Hindi wag kayo magpa-flyover po sa baba lang po kayo. Actually, nag-flyover na ako, bumalik na lang ako. Naka-flyover po kayo? Oo, bumalik po kayo. U-turn po kayo, tapos ano po yun, sa may ilalim po kayo. Okay po. Yo. Excited na ako, pero gutom na ako. Kain muna tayo doon sa restaurant. Hindi ko po ini-expect na re-enactor din pala si Sir Bong. Mamaya magkakilala tayo. First time mo rin siya makikilala. Matang na ba dito? Opo, mga ilang beses na rin. Okay. Kasi baka kilala ka niya. hindi pa po siguro. Pero nag-shoot kasi kami ng indie film dito few times. Tapos pag may mga memorial event, kasama niya yung grupo namin. Ako pala, artista ko pala eh. Anong indie film niya? Yung yan, UP film yun eh. Sa Dipag Param. Indie film na mga sa UP. Okay. So, Japanese soldier role ko doon. Yun pala ate role ko eh. Ikaw pa yung typical na Japanese. Yung namubugpog ng torture. Up ahead in the distance, I saw a shimmering light. 500 meters. We will arrive at our destination. Dire-diretso na po yun patatas. Oh. Yan, straight na po yan. Ayun, in and out. Sir! Yes po. Okay.
Hi, sir. Bong po. Sir Buhay. Bong. Yan, okay lang, video tayo. Okay, sir. Kain muna tayo siguro, sir. Oh, sige, sir. Okay lang. Okay, sir. Saan na? Ah, okay. Ayaw na lang siguro. Yes, siguro. Kain tayo. Okay. Ulit. Kain ulit. Okay, sir. Sige. Dali lang pala hanapin ito. Talagang foot nung Mount Samat. Yes, sir. Actually, Mount Samat Shrine close siya pag Monday. Parang dekada shop lang. Close pag Lunes. Kumbaga, simulan na ito pagkatapos ni pandemic. Pandemic kasi noon, naging day of disinfection, lahat ng shrine. So, maintenance, lahat. Para ituloy niyo ulit pang Monday, ay ng Tuesday to Sunday. Para malinis niyo yung So, Sir Bong, gano'ng katagal na kayo dito? 26 years na sa 31. Wow. So, anong designation niyo dito? Museum curator and OIC operation. OIC din ako ng shrine for the operation. So, kayo yung curator pala. Curator na yun, sa maintenance, lahat. World War II historical guide din siya. Yung museum curator at yung ginagawa namin ni Prof ngayon, Professor Ricardo, yan for the assessment of the museum, bago i-open sa public, nakaano na yung timeline na niya. Na-try nyo na airsoft? Na naka-reenactors uniform? Nakatry like, Sir. yung, ang ano pa doon, 70% ng suot ko, original. Oo. Pati helmet. Ginagawa namin dati. Dito naman sa Mount Samat, everyday ko ginagawa yan. Habang may tour ako, everyday tour ko yan. Pag natalo ako, naka-uniform ako ng pang World War II. So lahat ng uniform ng Battle of Bataan. Yan ang hand-on na curator. Okay, gano'n. Hawaii, MacArthur lost the battle. Yung Battle of Bataan, yung pinag-usapan. Yan. So maganda yung nila, lalo na ito, mga Marines na ito, pinaka-field study nila, yung nangyari dito. So pumunta ka sa Bataan, hindi mo alam yung Bataan. Makakita ang Bataan, ako na, taga-rito na ako. Taga-rito na kayo. Kaya gumawa sila ng plan, kung kayo si MacArthur, parang gano'n, ano yung magiging plano nyo? At that time, parang gano'n. So nangyari, sinagot yung actually, yung plan na sinabi ni Professor Ricardo Jose rito is an all defensive plan. Siya din nagsabi na ang pagdating sa Bataan ay kasi walang exit eh. Babalik ka din agad dito sa kulong. Mayroong isa pang plano maliban sa war plan Orange. Pero kasi hindi yun hindi yun na-implement. Ano plan yun? It's actually similar sa plano ni Antonio Luna at saka sa plano ni General Yamashita. Sa Bataan ng holdout nila, going north sila. At kung going north, may freedom of movement sila at saka magkakaroon sila ng access. Maraming cluster, maraming sultan. Ang problema, hindi na implement yun. Mas prefer nila yung war plan Orange, yung kasi they were relying on the Navy. The problem is, no the Navy never came. No rescue came. In that time, yung lagi nilang cable ang presidente ng Amerika. Hold on. A big convoy on the way. Pero walang wala. So, every time na may ganun tour, mga student, doctor, kahit yung military, doctor pa rin tawag nila kasi field study lahat. So, yung nangyayari yun. So, kwento-kwentuhan, hanggang sa pupunta kami sa isang location doon, ay call it the Battle of the Pockets. Doon kasi yung area na makita mo talaga yung actual na location ng labanan. Later, pag napunta natin yung Abukay at pinakita niya yung lugar na ma-identify natin. Ma-identify nyo kayo. Yun lang. Familiar kayo doon sa mga areas na Yes, may pinangyarihan doon. Kung patag siya, doon nangyari yung Abukay Massacre. Abukay Massacre. Hacienda. Dalawa kasi yung massacre na nangyari. Nauna yung mismong labanan noon at saka yung Pulau Bataan, like na sumuko na itong Pantingan. Sila yung like na sumuko tapos sinexecute. Doon pa lang, tinawag siyang massacre kasi heavy casualties doon. Having heavy casualties, o both casualties heavy, pero mas marami talaga sa Pilipino and American na namatay doon. Dahil nagkaroon ng bansay charge doon. Bansay. Pag sinagang bansay,
Maraming ano doon na talagang nagkalat talaga ang dog tag doon. Okay. Ang makikita namin sa education kasi doon, yung mga pag nag-detect kami, pag nakita nyo nga puro bala, indication of talaga heavy fighting na yun. Heavy fighting na yun. Oh, yeah. Yeah, abukay morong line kasi dapat, pero morong lang. Ang 26 cavalry lang. Yan, the last cavalry Last charge. cavalry charge. Medyo malayo na ito. So yung Abukay Morong line ba? Iba yung Kasama first line niya. of defense? Main line, MLR siya. Main line of resistance. Main line of Yes. resistance. Mas Okay. kilala siya na ano to, ng Abukay Morong line. Okay. So na-breach ng ano yun, ng Japanese one eventually. Diba? Yeah. Paano sila? Ano sa ano na? The mistake of these two elements, George Parker, George Parker and Lieutenant General Jonathan Wainwright, Okay. the first corps and the second corps, hindi siya nag-beat sa pinakatuktok ni Mount Tatib. So, Ah, nagkaroon ng 20 kilometer o mas sabi ka sila 20 kilometers pero napakalayo ng masyado yon. Nasa 10 to nasa between doon 10 to 20 kilometers lang ano, mabilis. Pwedeng 10, pwedeng 15 kilometers pero ang sinabi dito sa ano 20 kilometers eh. Kaya malayo. So yung gap na lang doon umakyat yung mga Japanese. Yung gap. Yung gap na yun. Gano'ng kalaking gap no? 20 kilometers. 20 kilometer gap No. na uncovered. Uncovered because of this ano. Ito laban kasi yan. Hanggang doon lang pinatatok na yun yung laban ng Bukay. Okay. Ang pagkakamali ni Wainwright, hindi siya nag-cut na gano'n. Actually, yung talagang plano, they divide the peninsula into two, from top to bottom. Pero hindi divided eh. Ang ginawa ni Wainwright, ganito ginawa niya. So ito yung mismong Candelaria ni Native. Imbes na meron dapat naka-secure dito sa line dito. No. Ginawa niya, inikutan niya ito. So nawala dito sa gap na ito. Ito yung gap na ito. Nakawala. Nandito yung 20K. Okay. Bumaba at nagkaroon ng labanan ng Battle of the Pockets na. Battle of the Pockets. Sunod na kasi yung Line of Okay. Resistance is the Battle of the Pockets. Okay. Nagsabay po yung Battle of the Pockets at saka Battle of the Points. Oo. Nagsabay yun. Meaning, PC, nagulat sila naman eh. yun. PC naman yun sa Battle of the Yeah, Points. yung mga second regular division na ito. Doon sumikat si Jose Tando. Yan. Captain Jose Tando. Yeah. Okay, ba't siya sumikat doon? Actually, sila ang napili kong sabulari eh. Wala silang gamit. There. Ako na siyang gamit. Walang gamit na. Hindi naman pwede naman na, no? Pero kulang sa gamit. Kulang, Pero, Mga surplus parang from World War I ang gamit ng PC at that time. PC. Wow. Pero they give them some mga grenade. Yan, naging Okay. ano nila yung grenade. Kaya wala silang ginawa. Jose Tando, Jose Abuan, yan, mga sumikat doon. Throwing grenades to the enemy in the Battle of the Points. Anyasan, Kinawan at sa Kaglaluma. Yung Okay. Galing, first engagement to. Wow, very interesting. 2,000 Japanese encounter on the trail, only 337 back to their line. Talaga, gano'ng karami Ganun karami na tsuki ito sa Japanese. Mas matindi dito, sir. Sa Battle of the Pockets, 2,000 Japanese, only 34 Japanese back to their line. Wow. Mark as victory ng USAP po itong Mount Native natin, Battle of the Pockets. Ang Talaga? nangyari po dito nagpasikat dito na hero natin ay si Captain Alfredo Santos. Captain Alfredo Santos. Nabigyan siya agad ng field promotion na major. Wow. Tapos noong 1965, siya lang naman binigyan ng Pilipinas ng first 4-star general. Wow, talaga. Alfredo Santos. Pero 1965 na po noon. 96. Buhay pa siya noon. Buhay pa po. Dito rin yung di ba, yung there was an engagement, yung naputulan ng daliri. Ayun, siya na po ito. Actually, si Ortilano. Ortilano yun, Ortilano. Na isa siyang machine gunnery yan. Sergeant, siya. Actually, ito na po yung banzai charge ng mga Japanese eh. In the canebrake, biglang dumating sila gano'n, tapos fired actually, yung pag merong kang machine gun, tatlo dapat ang crew nito. Napatay na yung dalawa niyang crew member. Dapat yung dalawang crew. So mag-isa ka lang, dapat may nagpe-fed. May nabipid, oh. Kasi pag walang nagpe-fed, ay magja-jam. Nag-jam. Yeah, dapat alalayan ng ganun yung subo. So ginagawa niya lahat yun para one-man band siya. Ginawa niya lahat yun. Tapos habang nagpe-ped, ay nag-jam. Tapos maya-maya dumating yung mga Japanese sa kanyang harapan na bayonet ang kanyang tank. Hindi niya na mabunot yung kanyang 1911 na Colt 45. Kinaliwa niya. Nagpaputok pa ng 5 hanggang sa In the daybreak, mga 2 dozen.
ang napatay Ang niya sa napatay harapan niya. Walang ibang pumatay kasi siya eh. Okay. Tapos So, badly wounded siya. Badly wounded siya. May tama sa chest, may putol ang thumb. So na-extricate din siya. Actually, given a distinguished star na Wow. dahil sa kanya naging katapangan. Kasabay niya dito si Lieutenant Alexander Niniger Jr. ng Gainesville, Georgia, ng 57 Infantry na pinaka-most decorated na Amerikano naman yun. Bata pa po ito, 27 years old. Noong sumama siya sa US Army. Tapos ang ginawa niya, dahil hindi ma-retake yung line, siya mismo. Yun ang sabi sa kwento. Pero sabi naman yung mga expert natin, as per Sir Tony Peredo, na Hi, Sir Tony! Shout out! ganun na naman eh. Meron tayong ganun eh. May kwento tayong nagsimula kami sa book. Nagsimula naman yung iba, nag-research. Lalaman yung mga iba pang lobas na naging katotohanan regarding kay Niniger Jr. Na nakita yung katawan niya kasi, yung labi ng katawan niya dito sa Bukay. Okay. Kaya ganun yung naging kwento. Dahil medyo na siya, hindi siya na pala nasa libro. Okay. Kundi na baril siya. So, yun, mga ganun kwento. So, dalawa yung namin eh. Pag mayroon kaming tour na expert yata to. Medyo muna yung magiging kailangan natin. Okay, tuloy natin sa car. Tuloy natin. May mga pa tayo. 50 minutes tayo. 50 minutes. 50 minutes I will go. Okay ko. Ulan. Ba nito, meron ng death mark na Yes, sir. nakalagay? We call it the obelisk. Ito, obelisk ang tawag ko dito sa mga death marks marker na puti na ito. Mga obelisk. The original one, 0 kilometer death mark, they're using Kelly helmet and yung 1917 Linfield plus to the ground. Iyan po yung original na death marks marker natin. Okay. So ang meron lang ganun ay yung 0 kilometer ng Maribeles at saka yung 0 kilometer ng Bagak. So meaning dalawa po pinagmulan ng death marks. Dalawa. Itong kalsadang ito at saka yung mamaya po na kalsada na pupuntahan natin. Okay. Mas maliit lang po dito, nasa 18,000 lang po yung nagpartsa dito. 18,000. 18,000. Kasi konti na lang, napatras ng marami dun sa Maribeles at gustong pumunta ng Corregidor. Okay. Meron part dito yung kay General Lim. Yes, ito. Ito, diba? Kapot Hills. Tama dito to, Orion Bagak Line. Oh yeah, Orion Bagak Line. Defensive line. One line is protected by the first corps and the other was the second Corps. Yung Okay. sa second corps na doon sa parte na ng yung si second corps kasi dito sa may dito sa east, sa west po yung kay Wainwright yung na po yung lugar na doon. Hindi na si Wainwright. Si na mismo po doon si First Regular Division General Fidel Segundo na. Si Segundo na at taga Ilocos Norte, lawag. Fidel Segundo. Fidel Segundo. Fidel Segundo is from PC, di ba? Oo po, yun. Pero mas na siya nag-regular division ng Tabak Division. Siya yung nag-utos kay Captain Alfredo Santos. At tinawag niyang Hammer. Siyang nagman sa kanya eh. Binanggit ni sa citation doon at tinawag niyang Hammer para pukpukin tong mga unit na ito para gawin tong packet shape na ito. So dalawang ginawang packet shape, small at saka big packet. Yung small ay nasa Abu River, yung parte ng Abukay na yan. Tapos yung isa naman ay sa Gogokotar River ng Bagak na ito. So mas malaki yon. Yung isa kasi doon, nasa upper bucket na yon na mas kilala na parte ron. Amerikano na doon. Si Bianchi to. Si Willie Val Bianchi. Ang lumaban dito. Nabigyan din ng award dito. Bianchi? Yes, sir. Okay. Tapos pagbaba naman, pag lumusot pa sila kay Bianchi, may nakasalan na agad na mas malaking packets na ito yung in-implement ni Alfredo Santos. Kumbaga, wala pa kasing packets noon, sir eh. Ang nangyari nung mga defensive, mga plan na ganyan, mas kilala noon na horseshoe formation. Horseshoe, parang sa lang, ganon. Pero ginawa ito ni Alfredo Santos dahil ang biography po talaga ni Alfredo Santos ay isa siyang engineer. Turn to a soldier. Ginamit niya yung pagka-engineer niya, binago niya itong packet shape. Binago niya itong horseshoe formation into a packet shape. Kasi mas malawak pag packet shape na sa parang packet ng bulsa sa maong. At saka ang thinking kasi ng enemy doon, dahil pa po may may entry point tayo.
susugod So, susugod yan. sila. Doon sila mako-corner ngayon. Nilak na sila. Pagkalak nila doon, nilak nila agad doon. Nine-circle sila sir. Oo. Pagka ito yung pocket shape, kanya pocket shape. Pag pumasok yung mga Japanese inside the pocket, Wala, sarado na yan. sarado na ito. So annihilated sa Japanese inside the Cut off pocket. na yan. Oh. Yung sabihin yung strongest force nila nandun sa pinakalikod. Kasi yung para hindi mag-break through yung Oh, Japanese. yes, yes. Habang sinusunod sila nun nasa flanks. Halos kaya nga ano na, mga tanks na yung nagano doon eh. Mga tanks tanks, na division. nag-reverse. Ngayon yung mga Stuart tanks na yung mga... Little Stewart, MK3. Wow. Yung mga sumikat. And then the Igorot also. Ah, yeah. Actually, they giving something exceptional na courage sa kanila. Actually, yung mga Igorot troops na yan ang naging inspiration sa Oo. marami. Lalo sa mga Amerikano. Kasi Amerikano. Never nilang naka-experience na Igorot dito? Yeah. Oh, Yes, sir. In the bottom of the pocket, sir. Ito yung pinanggit ng Amerikano na the Igorot fought like a lion. Oh, literal Oo. tumalon sila. Nasa ibabaw sila ng tangke. Ng Sila tangke. yung nagdidirect ng tangke. They know the Talaga? terrain. Alam nila Kasi yung alam nila yung terrain. terrain. Alam nila yung lahat yung galaw ng Japanese. Kasi ang ginagawa ng mga Igorot, nagne-night crawler sila pag gabi. Parang sila yung ginagapang mga- nila yung mga ano ng mga Japanese. Sabotage. Parang at alam harassment nila yung ano. operations. Tapos pagka alam na nila, may ituturo na nila kung saan yung lugar. Oh. Pero yung nangyaring kwento dun sa ano. Kaya yung tapang nila, ang ginawa, they remove the uniform. Then, suot yung nakabahag o No, G-string. Oh, Yeah, ganun? G-string, ganon. Oh. Na akala ng mga Japanese, mga native. Pero ito yung mga 11th Division. Yung mga Igorot warrior na to na trinay nito ni Colonel William Butcher. Pero mas tinawag ng mga Igorot na Brocher. Ng Butcher. Bobo. Possible ba Butcher. na may mga ano Butcher. yan? Butcher. May mga dala rin silang mga weapons na galing din, sa sir. Northern Luzon. Din, yeah. Meron din. Pero mas ano sila, naka 1911 Colt Oo. 45. And then hand 45. grenades. Hand grenades sila. Grenades, okay. Galing. Medyo iba yung ipinamalas ng mga 11th Division dito. Yung 11th Division, marami naman to. Hindi lang taga Baguio, may taga Kalinga. Basta yung buong Carcer, yung Cordillera. Cordillera region, sila yung 11th Division na ito. Nasa ano lang ito, sir? Nasa 3,000 lang ito. Oo. Kasi konti lang yung Numbers nila. mga numbers ng ano eh. Ang Anim na batalyon. Oo, isang division na ito, sir. Pero ang lahat kasi sa buong division ng USAPEN na ito, ng Philippine Army, ang 40% ang pinakamarami. Kasi umabot ito ng mga 6 to 8,000 ito. Dahil marami na sasakupan niya eh. Hanggang Mindoro, Palawan, Cavite, Rizal. Yan. Tama. Marami yung nasakop. Maraming taong gustong mag-enlist noon. Ito 41st, ito yung dati nagtitraining sa Tagaytay. diba? Tagaytay. Kaya meron tayong sa tapat ng Sky Ranch Oh, doon. yeah. Nandun ang monumento ni General Vicente Lim. Oh, okay. Galing nga. Para tayo natatransport sa panahon ng gera. Yes. Sir, withdrew. Withdrew lahat. Pagkatapos ni Battle Tsaka- of Mount Samat. Parang ang hirap isipin na battleground dati. Yes, sir. Diba? Yan. Ngayon, siyempre, kalye. Bukid. Pero dati. Mas masukal pa to noon. Oo. Sir, hindi pa siya totally cemented yung nung nag-death march sila. Oo. So wala itong ganitong klase ng yung mga picture na nakikita natin, rough road pa, gano'n. Oo. Dirt road. Ngayon, Tapos parang pwede kahit na tinawag mag-landing ito ng mga electronic foreigner dito. na old trail. Ito na yung old trail. So dinahanan nito ng mga nag-death march. May part dito sa expressway na ito ng Romanex Highway ng death march. Merong part na pumasok siya sa loob. Tapos Pumasok sa loob. magkakat na naman siya. Kaya kanina nakakita tayo ng marker doon sa may may marker pilar. sa batang una. Mamaya makita natin yung parte ng Orion dyan at lulusot siya ng Libay. Yan. Wow. So may mga town proper din siya na dinaanan. Mas marami sa town proper. So ito, along the way to, talagang dito pa lang sa mismong Bataan ay 0 kilometer hanggang sa na ito San Fernando, Pampanga. 102 na kilometers na yon. Yung nilakad na yan. 102. 102 kilometers. Magbabago siya kung galing siya sa Bagak. Kasi Okay. sa Bagak is almost 27 kilometers from 00 to Flaming Sword. Tapos mag-a-add ka na lang ng 2 kilometers hanggang Balanga, kilometer 44. So ileles mo yung 44 doon, ilagay mo ang 27 sa 102. So yun ang nilakad naman yung galing sa Bagak. So nasa halos sa na rin to, mga
87 kilometers, parang ganun lang. Umunti siya. Mas malayo itong Mariveles area kaysa doon sa Bagak area. Oh, okay. Kaya nasa libro kasi, Mariveles lang binanggit ng death march natin eh. My right, this is the Jungle Hospital 1. So ito yung Talas Asin, Mariveles, Jungle Hospital 1. So ano yan? Yeah, ito na yung yung mga woundeds natin, mga nasa mga allied forces dito ginagamot ng mga nurses natin. Oh. Dito sa area na ito. So dalawa yung Jungle Hospital, 1 and 2. Talas Asin yung 1, Kapkabin yung 2. At merong nakalagay pa na isa na hospital. Ito na yung Pambosco Hospital. Pampanga Bus Company. Yes, Pampanga Bus Company. So, Hindi ko nadala yung mapa kasi ang akala ko usapan lang natin ay Pantingan lang. Kaya nadala ko Pantingan lang. Pero yung okay hospital lang. sana, makita nyo doon kung saan nakalagay yung Pambosco. Yung exact Okay. location kung saan nag-stop yung bus, Pampanga Bus Company at ginamit at in-turn as a hospital. Parang ganun bus na yan. Parang Mazda, ganyan. Mga old model na bus. Binihisan ito ng mga US nurses na ito at tinakpan ng mga dingding nito ng mga mosquito net para hindi makapasok ang mga lamok. Yan. Ayan, ginagsilbing ito. Wow. Hospital. Pinakamalaking hospital natin ay yung Corridor. Nasa 1,000 bed siya. 1,000 bed. Pero paano ka nga itatawid kung nagbabaming na si Wainwright, nagbabaming pa si Asigawa ng Pico del Oro, nagbabaming din ng mga American dito, nagsiselling silang dalawa. So, parang Nasasakutan imposibleng tumawid. Kaya nga ni radyo agad si Wainwright no, stop shelling, you're killing your own men. Kasi nandito na sila lahat eh. Tapos nag-start na pulupatan na nun eh. April 9 na, nung mag-start na yung march siya. Tapos nagse-shelling pa ang Corridor. So hanggang dito, ang shelling niya kasi abot hanggang Limay eh. Kaya yung ganun kalayo, yung ganun kalayo sir, nasa 21 to 27,000 yards. So ito yung export processing zone. Oh yes sir. Okay. Kita sa ano yan Kita ba sa native yan? Hindi, ang kita sa native is Subic. Yung native sir yung isa, yung sa Hermosa. Oo. Yung processing zone dito. Alam mo sir, merong isang kwento na actually napanood ko nga lang to yung sa A Legacy of Heroes. Merong isang kwento na tawag dito during the Battle of Mount Samat. Kasi diba nauubusan na sila ng ammunition yung mga Philippine Scouts, yung Philippine Army, na they resorted to hinuhukay nila yung mga malalaking boulder sa Mount Samat. Tapos yun yung hinuhulog nila sa mga Japanese. Yan yung citation yan ni Sergeant Sanchez. Ito, di ba remember sabi ko kanina, nag-shoot kami ng indie film dito. Oo, doon sa Nakababa ako dun sa mga bangin. Oo. Andun yung mga malalaking bato. Yung mga naiwan sa malapit sa cross na yon, yun ang pag nagle-lecture ako sa mga tour, yun ang pinapakita ko na naiwan doon na hindi na nila pa-roll down. Kasi kasi wala na silang bala eh. Yung time na yun, yung nakapag-poem na isang Amerikano na "We're the battling bastard of Bataan, that no mama, no papa, no Uncle Sam, no Tay, no pills, no tanks, no artillery, and nobody get a damn." So wala na silang laban kasi Japanese controlled by air, land, and sea. Yan na nangyari. Talagang wala na silang pwedeng ipanlaban eh. Kaya ang ginawa ng mga Pilipino ito, roll down sila ng mga boulders para lang yung mga Japanese tanks na umaakyat may slow down pa. Kasi nagbabam na yung taas, nag-aerial na, may artillery firing na. Kasi nagsimula ng 10 in the morning ng April 3 hanggang natapos siya ng alas 3 ng hapon. Ito pang 907 tons a day. Ang Corridor technically within range ang Mount Samat eh. Hindi. Pero ang Corridor under heavy bombardment din eh, kaya hindi rin makarespond. Yes, ang nangyari talaga, April 3, Japanese marked their calendar na pabagsakin yung Mount Samat. Talagang nakaano na sa kanila yon. Ang April 3 kasi, coincident lang sa Pilipinas na Good Friday siya noon. Pero ang totoo, they marked their calendar kasi ang April 3, ang pagbagsak ni Mount Samat ay para kay Emperor Jimmu, ang first ruler ng Japan. Birthday niya? Death anniversary, sir. Death anniversary. Yes, sir. So, yun ang para sa kanya yung pagbagsak ni Mount Samat. So, bumagsak si Mount Samat sa heavy bombardment na umabot to ng 907 tons a day, yards by yards. Yung mismong location ng cross area na yon ay binagsak doon yung pinakalas na
na bomb. Ito na yung incendiary. Ito na yung hindi na sumabog kundi gumapang na yung apoy at nag-place at turn sa inferno na ito. Naging gusto lang impyerno yung Mount Samad. So doon, that time na nag-withdraw naman at bumaba na naman sina Vicente Lee, Mateo Capinpin para pumunta na dito sa area ng Limay for the last boundary. Yun na po yun. Last defense na yan. Oo, last line of defense. Hindi last boundary pa lang tawag nila doon. Last boundary. Yung mismong Alangan River. Okay. Alangan River bago nagkaroon ng Fall of Bataan na ito. Dito sumikat si si Blumel. Na sabi niya, if you retreat, I will you. Amerikano na ito sir. Yes sir. Nadaanan natin kanina yung Alangan River. April 3, yung Mount Samad fell na, captured na by the Japanese. The Japanese count another 6 days. 6 days sir ha. So April 9. Again, why April 9? Mark their calendar again for April 9. Bakit? Kasi sir, ultimo Amerikano hindi niya alam sir eh. Pag tinatanong ko, ano ang April 9 sa kanila sir eh. Pag military ka sir ha, dapat alam mo, parang ganun sa Amerikano. Kasi ang alam ng mga Amerikano pag mga events doon ay July 4, Independence Day. Mostly sa Gregorian calendar. Pero yung April 9 sa kanila sir, 1865, end of Civil War ng Amerika. Oh, okay. So yun ang nangyari. Yun ang ginagawa ni Hapon. Para bang itinatapat niya sa isang petsa na yung captured something na talagang talo ka na nga, tapos significant date sa Calama. Cyber war din, psychological warfare yung pagka niya doon. Wow. So pinaka-greatest one of the largest surrender of the American is the Fall of Bataan and the Death March siya. Wow. So, kailan kung di ako nagkakamali, there were like 12,000 American troops and then 60,000 Filipino troops. Yes, only 78,000 to be exact, actually. And that 120,000 Filipino and American combined forces of MacArthur, call it the USAFE, only 78,000 left in the battle. And that 78,000, only 6,500 forced them to march. So, nag-start yun sa dalawa. Dito sa Maribeles at saka sa Bagak area. Ang nakakalungkot sir, sa pagkakaalam ko, just in Capas alone, Capas Tarlac. Okay, alam mo naman ang Capas, yes, diba? Between 1942 and 1944, there were ang na-count na deaths is 27,000. Yes, kasi Sa everyday Capas. everyday kasi namamatay po noon ay 383 a day. Kaya, kaya tinawag siya na hellhole eh. Hellhole. Kasi yung barracks, yung tabi lang niya, kumukay na agad sila doon ng mga 10 feet below the ground. Tapos pag namatay na 10 sa isang barracks, di ka nalay parang sandwich siya doon. Tapos in the next morning, another 10 layer na naman, na covered by a little earth lang o low pa. Tapos next morning hanggang sa patong hanggang sa maabot niya yung hanggang sa covered na ito. So ganun ginagawa no. Kaya tinawag siya na hellhole. Tapos there were even instances na dahil nga dahil napaka yung di ba patong sila ng patong to the point na parang yung bangkay parang konting lupa na lang. Oo. Ninangat-ngat na ng aso yung Yan po. So, shallow grave talaga. Shallow grave pa rin. Dito kami nag-start. This is a 0 kilometer death march. Ayan. Sino yun? Si yun, di ba? Oh, okay. Nandito mga to. Sino ba yan? Sila? Ito lang. Yung white guy na Hindi si Marianito, yung tour guide ng Corridor. Ayan. Ayan. Ano lang to? Wala, hindi si Bob Hodgson yun. Yun. Si Bob Hodgson yun. Alam ko si Bob Hodgson. Si Marianito yun, yung tour guide ng Corridor. Sa kanya yung Gia Travel and Tour. Yan si Marianito. Mula kilometer 0 ng Death March, tumuloy na kami para i-meet ang seller. At pumunta kami sa lugar na kung saan pinupulot niya lang daw ang mga World War II relics. Ano-ano kayang mga bagay ang mapupulot namin dito? Abangan ang huling yugto kadikada. Basta. Kita tayo ulit. Saan po tayo, kuya? Si Sir Bong sa Mount Samad siya. Curator po ako sa Mount Curator. Si Taro, yung kausap natin.
Sa ano, sa kausap natin sa video. isang araw sa video. Oo. Kasi punta natin yung mga napulutan ng mga dog tags, saka meron din ano doon yung meron napulot na nakaraan 2 kutsarang ano yung Kutsara, sige po. Tingnan ko nga yung kutsara at ano. Interesado ako sa kutsara. Sige, tingnan natin. Tingnan natin. Okay. Sige. Hindi naman tayo, Sa bukat. hindi tayo mag-pizza. Yan, hating gabi. Dito may kumakalasing niya, hila-hila yung chain. Yung dugtag, yung Oo, sige. Detector ang kailangan dito. So ito, naging kampo ito. Kampo ng Amerikano to. Tapos nagpang-abot-abot, siyempre nakuha ng hapon yung ano lang yung mga Amerikano. Ito yung tatlo, sir. Paano ito? Tapos, pinagtataka ko dyan, walang nakasulat.